Balita ko po, talagang medyo mainit na mainit yung issue dyan pagdating mo dyan sa mga Chinese na estudyante dun sa inyong lugar. At dahil nga dyan, parang gusto ho atang imbestiga sa Kamara at saka sa Senado. Ano ho ba ang kwento ng mga Chinese na estudyante dyan sa inyong lugar? Well, ito po ay isang programa ng CHED, no? At ito nga yung internationalization program ng mga higher education institution. At ang nauna po dito sa amin yung St. Louis University, a very prestigious university dito sa amin yan, no? Kasi apat po yung universities namin sa Tuguegarao City. Yung ito nga, yung St. Paul University, St. Louis University, and yung University of Cagayan Valley, and of course yung state university natin, yung Cagayan State University. So, ito po ay inumpisahan ng CHED as their program, and to mga HEIs na to, no, especially yung St. Paul ay sumama kaagad din po dito. And so, may mga Chinese, Americans, Indonesians, no, even Japanese, no, na nag-enroll po dito sa amin. Mostly, postgraduate po ito mga to, no, masteral and doctorate degrees po, no. At ito nga, no, 486 po yung, there was after kasi COVID po, kaya po nagkaroon naman ganito. Before, meron kami mga Indians dito, South Koreans, no, na nag-enroll din dito. No, yung mga Indians namin dito, they were enrolling sa medical schools, no? Especially dalawang medical school po namin dito. And then after the COVID po, ito naman yung dumami po. Kaya nga po, it is no surprise sa akin na dumami ito mga ito dahil it was a program, and this is not only through sa Cagayan, but even the entire country. And 486 of that nasa Cagayan. So, yun po yung sabi ni research. Kaya lang, yung mga figures nila na 4,600 is not true. No, tsaka yung sinasabi naman nila, and that hurt us so much po, yung sinasabi nilang nagbabayad lang ng 2 million, hindi na papasok, wala hong mga diploma mill dito sa amin kasi very competitive po itong mga universities dito sa amin. And we are producing mga top-notchers po, especially in engineering, accountancy, paramedical, mga po dito, even criminology. Maganda po talaga ang record namin, even our passing rate sa mga universities namin dito, including that of our medical colleges ngayon dito. Kaya sa amin po, excited po kami dahil wala nang kami international airport, wala kami mga foreign tourists dito. But now we have foreign students. Kaya we are very welcoming po dito ng pagdagsa naman nila dito. And we have never been surprised. Isa pa, wala naman kami mga complaints na nakukuha, no? In fact, yung ating mga kapulisan dito, I even asked them a certification kung meron mga complaints na recorded or blatter na recorded mga kapulisan natin dito against these foreign student nationals, no? Foreign nationals sa mga students natin. Wala ho ni isa. So, and ako po rin po dati akong RPOC, no? Regional Peace and Order Council Chairman during the time of President Duterte for 3 years, and then ngayon po ay PTOC naman ako. And there was never a discussion on the problems, especially peace and order problem, criminality problem, or even espionage problem sa mga dayuhan naman po ng mga ganito. So it was never taken po sa aming mga quarterly na meetings ko with our intelligence community and yung mga involved po sa peace and order. Kasi nandito po ang regional office ng ating NICA. Dito rin po yung regional office dito sa Tuguegarao mismo po, no? Ang ating NBI, regional office din po ng ating IDEA,
regional office ng ating PNP, of course, provincial office po ng PNP and the city office of PNP sa Tugigraw. No? And meron ho tayong mga army din ho dito dahil talagang nilabanan po natin ang insurgency dito. Halos wala na ho dito. 3 batalyon po yung army namin dito and 8 brigade. Tapos meron din po kami 1.5 batalyon ng Marines and yung brigade ng Marines po. No? So sila po yung regular na kabit namin on our Peace and Order Apo. Council. And there was never an agenda na Apo. sinapit nila Pero Gob, on problems po namin sa mga dayuhan. Wala naman po. Pero Gob, ang laging dyan, binibintang, mga spy daw, itong mga Chinese. Sa tingin nyo, kanino ho nang gagaling itong mga ganitong balita at para atang pinalaki masyado? Ngayon lang ho, nagtaka na kami kung bakit ganun. Ako personally, wala ako ganung balita. Kaya nga, ang hirap na ako yung magsasabing wala kung hindi ito mga intelligence community natin ang involved sa mga ganitong mga problema. And kasi kung meron hong threat na ganyan, nakita namin, siguro noon pa, it was part of the agenda na namin sa aming mga regular na quarterly meeting sa TPOC at even sa Regional Peace and Order Council noon. Yan, Gob. Wala naman po ganyan.